Oh, dito tayo ngayon mga bossing. Oh, sa usapin. Kasi kahapon mga bossing, ito si Sandara Marcos. Oh, si Sandara. Nagagalit sila. Bakit sinasabi ninyo na si Sandro ay bakla pero humarap siya sa ICI? Oo, samantalang si Pulong, sabi nyo matapang pero hindi humarap sa ICI. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero fake news na naman yan. Walang sinabing bakla si Marcos. Walang sinabing mukhang bakla si Marcos. Sinabi natin mukha siyang tomboy. Bakit siya mukhang tomboy? Kamukha niya si Charis. Hindi naman bakla si Charis eh. Tomboy yun eh. Gago ba kayo? Baklang babae yun. Oo. So si Charis, kung di ba naman kayo mga tanga? Pukin ang ina nyo. Sabi nga ni Chris Etchu, para akong pinatawag sa principal's office. Tapos yung principal, ninang ko. O kaya yung principal, nanay ko. Tangina nyo, paano ako papagalitan yan? Pag pinagalitan ako yan, panggap lang yan. Oo, natural. Kung hindi ba naman kayo mga bobo. Ito si Sandro Marcos, pupunta talaga yan sa ICI kasi ginawa talaga nila yung ICI. Di ba sinabi ko naman sa inyo? Ginawa ni Bongbong Marcos itong ICI para mailayo sa kanya yung investigasyon at magmukhang meron siyang initiative na imbestigahan itong issue na ito. Pero ang tanong, may pondo ba ito? Wala. Meron ba itong kakayanan na magpakulong? Wala. Meron ba itong ICI na ito na kakayanan na mang-raid ng mga bahay? Mang-aresto? Wala. Putang ina, bakit binuo pa ito? Kita ninyo, nagsisipag-resignan na yung mga tao dyan. Bakit? Kasi naglolokohan sila. Bakit? Nag-iimbestiga sila pero walang patutunguhan. Bakit? Kasi nga, wala naman talagang kapangyarihan itong ICI na ito. Ginawa lang naman kasi itong ICI na ito para lang masabi na si Bongbong nagsimula ng investigasyon. Na si Bongbong ay hindi siya kriminal, magnanakaw kasi nga nagpa-imbestiga siya. Yun naman ang main purpose ng ICI na to. Pumapasok lang yung mga taga-ICI na yan para gampanan yung tungkulin nila na wala naman talagang silbi. Walang silbi kasi tingnan ninyo pagpasok ni Pangulong Marcos na gunggong. Unang-una niyang sinibak ang Presidential Anti-Corruption Commission being headed by actually JB Hinlo and si Greco Bellica. Ang trabaho nun is ito pulisin ang mga DPWH, mga magnanakaw na mga taga-gobyerno. Yun ang trabaho. Tinanggal yun ni Bongbong Marcos. Paano mo sasabihin na si Bongbong Marcos hindi magnanakaw? Yung gwardiya ng bangko tinanggal niya. Di ba naman kayo mga tanga? Kaya naniniwala pa kayo dito sa ICI. Di sana siya nag-abolish ng PACC. Di sana binuo niya yung PACC. Because technically, itong ginagawa na ito ng ICI, ginagawa yan ng PACC. Tinanggal nga niya yung PACC. Alam niyo kung bakit? Tinanggal niya yung PACC kasi daw duplication ng trabaho. Meron na daw kasing COA, meron na daw kasing ombudsman, meron naman daw Sandigan Bayan, may NBI naman daw na pwedeng mag-imbestiga ng mga corruption. Bakit meron pang PACC? So tinanggal niya yun. Tinanggal niya yun para magbuo siya ng bago, ICI, para kontrolado niya yung ICI kasi yung PACC din niya kontrolado yun. Kasi lahat ng inilagay ni Pangulong doon sa ahensya na yun, appointee ni Pangulong Duterte. Pag pinalitan naman niya yung mga tao doon sa loob, ganun din. Magmumukha lang yan ombudsman na pinilit nilang paupuin si Boying Rimulya. So, yun yung problema natin. Umaten dito si Sandro Marcos para sabihin din niya, katulad din ng tatay niya, kung ano yung style nung tatay. Kaya sabi niya, idol niya tatay niya. Kung ano yung style nung tatay niyang Tolonges, para iiwas yung sarili niya. Ganun din ang ginagawa ni Sandro. I submit myself to ICI. Putang ina nyo, tatay mo gumawa niyan eh. Puro appointee ng tatay mo lahat yan. Putang ina niyan. Paano kayo iimbestigahan yan?
O, kita mo, yung babes sa Singson, umalis na, nag-resign na. Alam mo kung bakit? Kasi alam niya, nakatarantaduhan lang tong investigasyon na to. Puro sila rekomendasyon. Eh, nasa ombudsman pa rin naman eh. Kung yung rekomendasyon nila ay gagawin or i-honor ng ombudsman eh. O, kung halimbawa may rekomendasyon itong mga to na ikasuhan si Romualdez. Tingnan mo, meron na silang rekomendasyon na kasuhan si Romualdez. May kaso na si Romualdez? Wala. May warrant of arrest si Romualdez? Wala. Kasi yung kaso ni Romualdez, once na inaccept yan ng idinakit yan ng Department of Ombudsman. Once idinakit ng Ombudsman yan, dahil plunder yung kaso, dapat nag-i-issue na sila ng warrant of arrest. Ikinukulong na sana nila yung tao na yan. Pero dahil nga no bail ang plunder, hindi nila isasampa yung kaso na yan. Kailan pa sinabi ni Vince Dizon na nire-recommenda na nila sampahan ng kaso si Romualdez? Asa si Romualdez ngayon? Putang ina, baka wala na sa Pilipinas yan. Naiintindihan nyo yung ibig natin sabihin. So pumunta dito si Sandro Marcos for optics. Sinabi lang niya na magpapaimbestiga ako. Ano pa bang issue nila bukod sa corruption? May issue pa sila ng droga. Bakit hindi siya magpa-subject to drug test? Bakit hindi nila i-address yung issue ng droga? Bakit yung corruption kaya nilang i-address kagad? Kasi may gawa-gawa silang departamento na ICI na putang ina niya, walang pangil yan. Puro gilagid lang yan. Kahit anong kagat niyan, hindi nakakasugat yung ICI na yan. Nag-live stream sila, hindi ba? Ang tapang-tapang nito ni Tomboy. Pumunta diyan, sumumpa sabay. Sige, live stream to. Hindi, pwede executive session. Putang ina niyan. Executive session, akala ko ba matapang ka? Kung talagang matapang ka, ila-live stream mo yan. Pero alam ko naman na hindi nyo talaga ila-live stream yan kasi syempre hindi nyo naman ipapakita sa taong bayan kung paano nyo pinupulbuhan sa likod diyan si Sandro Marcos diyan sa ICI. Pinupulbuhan nyo sa likod, pinag-ihelin nyo, baka pinupunasan nyo pa ng muta yan dahil wala pang tulog yan. Tingnan mo executive session yung gusto nung ulol. Paglabas niya, nagpapa-interview siya. Gago ka pala eh. Ayaw mong marinig yung usapan sa loob tapos paglabas nagsasabi ka ng mga opinion mong kundi ka man naman gonggong. Di ba, what's the sense? Niloloko lang talaga tayo ng mga hayop na ito. Ito. Sige, pakinggan natin itong balitan to. About some of our questions kasi marami kaming detalyang tinanong there are Tinanin nyo kung papaano itong ICI mag-interpret. Kasi ganito under investigation. Nag-i-investigate sila. Tapos nagpapa-interview sila sa media. Sir, ano po nangyari doon? Nag-iimbestiga ka? Bakit mo kailangan sabihin kung ano yung naging usapan nyo sa investigasyon? It's supposed to be secret. Tama? Kasi nga executive session eh. Nag-request ng executive session. Pinagbigyan nyo. Etong gunggong na to paglabas, nagpa-interview. Tapos ikaw naman, na taga-ICI, nagpa-interview din sa media. Di puta, niloloko nyo tao. Bakit? Hindi nyo pinakita yung pinag-usapan nyo doon, tapos kanya-kanya kayo ng version ng pinag-usapan. Tingnan ninyo kung paano nila ipoposisyon yung mga sagot ni Marcos at yung issue. Many projects in this district, but not in the scale of the insertions that were asserted to by Saldico. Di ba? Merong sinasabi si Saldico. Ito, yung ganito kalaki, yung insertion ni Sandro Marcos. Ganito kalaki by the billions. Ngayon, ipinakita niya yung insertion ni Sandro na nasa GAA mismo. Nasa GAA. Ngayon, ang sinasabi nitong ICI na may mga proyekto si Sandro sa distrito niya, pero hindi kasing laki nung insertion na sinasabi ni Saldico. Anong ibig sabihin nun? Nakaw nga eh. Ang sinasabi nga dito, mga magnanakaw itong mga ito eh. Ibig sabihin yan, kung meron siyang ganitong kalaking pera sa insertion, tapos yung proyekto niya, hindi nagtutugma doon sa insertion niya, pukinang ina, ghost project yung iba. Tama? Tingnan ninyo. Nowhere near those numbers. That's why I had to dig deeper. Tinanong ko sa kanya, baka naman may mga ibang agencies na nag-insert sa distrito nyo other than insertion sa DPWH. As he had only the information of DPWH,
for this afternoon. Hindi ba? Meron siyang insertion na nasa GAA mismo. Nasa General Appropriations Act. May listahan yun. Nakalagay nga doon yung mga insertions at kung saan napunta. Ngayon, ganun kalaki yung insertion, nung tiningnan yung distrito niya, hindi nagtugma yung numero. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, yung insertion niya, yung iba doon, napunta sa distrito niya. Nasaan yung iba? Ang sinasabi nila, baka naman may nag-insert na ibang ahensya ng gobyerno. Insertion nga niya eh. Paano may mag-i-insert doon na ibang ahensya ng gobyerno? Eh, hindi naman pwede mag-insert yung ibang ahensya ng gobyerno bukod sa mga congressman, senador at saka presidente. So, ibig sabihin, dito sa istorya na ito, kino-confirm ng ICI na yes, may mga projects si Sandro sa kanyang distrito but nowhere near the actual insertion niya. Saan nga, yun ang tanong, saan nga yun napunta yung mga insertion niya? Sa bulsa ba niya? Hindi ba yun nga ang sinasabi ni Zaldico? Ang sinasabi ni Zaldico na yung pera na yan, ninanakaw nilang magkakamag-anak. Oh, so that explains it. Ito lang, okay man lang sana eh. If meron akong insertion na 50 billion, let's say for example, 50 billion, nilagay lahat yan sa distrito niya. Yung napunta sa distrito niya na projects na buhaya, natapos or ginagawa pa lang, 50 billion. There's no question about it. Why? Ang question na lang dito is, masyado mo naman pinrioritize yung distrito mo, 250,000 lang yung botante dyan. Ang liit lang ng pinoproduce na pera niyan. Lugi yung investment natin dyan. Pero ang kagandahan, lahat ng pera napunta sa serbisyo, lahat ng pera napunta sa proyekto. Okay yun. Makapal lang ang mukha niya, mas pinrioritize niya yung probinsya niya kaysa sa ibang probinsya, pero katrabaho kasi talaga ng congressman yan eh. Na nire-represent mo yung tao, nangako ka sa tao, gusto mong, tsaka i-take advantage mo kasi nga ang signatory, tatay mo. Tsuhin mo yung Speaker of the House. So kung may i-request ka sa distrito mo para sa mga residente mo, goods yun. Pero kung meron kang insertion na 50 billion, tapos let's say for example, 10 billion lang, yung proyekto na napunta sa distrito mo, saan mo dinala? Saan mo dinala? Yung 40 billion. Ano to ballpark lang to figure lang to For example, 50 billion, 10 billion napunta sa distrito niya. Nasaan yung 40 billion? Ghost project yon. Pwede ba nating tawaging ghost project yon? O hindi nagtugma eh. O so umami ng ICI na hindi nagtugma. Ngayon hinahanapan ng ICI. Bakit hindi nagtugma? Baka naman may ibang ahensya ng gobyerno na nag-insert or ininsertan ka, hindi lang DPWH. Tinuturuan na nga nila si Sandro nang isasagot eh, kasi napakalaki ng discrepancy noong proyekto niya versus nandoon sa gaan niya. Ngayon, ang gusto nilang ipalabas dito, ang gusto nilang isaksak sa isip ng tao, o kita nyo, mali si Zaldico. Mali si Zaldico kasi ang sinasabi niya, 50 billion yung insertion ko, pero 10 billion lang yung nasa distrito ko. Oh, mali si Zaldico. Hindi. Mali si Zaldico. Nasa GAA yung pinakita ni Zaldico. Hindi ba natatandaan ninyo pinakita din niya yung nasa GAA na insertion ni Pangulong Marcos na 100 billion? Kinonfirm yun ni Lacson. Oo, nandoon talaga yung insertion. Nasa GAA talaga. Ito din yung kay Sandro. Nandiyan din sa GAA. Ngayon, dapat ang pagkakapaintindi natin sa tao, merong lumulutang. May lumulutang na halaga ng pera, hindi akma doon sa proyekto niya sa distrito niya. Saan po napunta yun? Dapat doon nyo ginisa ito si Tomboy. Oh, tama, mali. Oh, tanan nyo. Oh. So, I don't know kung may mga, kasi maaaring may mga state college doon, may hospital doon. Maaaring Sinabi ba ni Sandro Marcos yun? Hindi eh. Ang ICI mismo ang nagja-justify sa discrepancy sa hindi pagbangga ng tamang numero sa mga proyekto ni Sandro Marcos sa Ilocos. For example nga 50 billion, 10 billion lang yung nandoon. So may 40 billion na discrepancy.
So ang ICI ang naghahanap, baka may mga eskwelahan doon na itinayo. Baka may mga ospital na itinayo. Dapat ang nagbibigay ng justification kung nasan yung additional na pera na yon si Sandro. Hindi eh. Yung ICI mismo eh. Tapos sasabihin nyo, maganda tong investigasyon ng ICI. The airport. So baka may ibang naglagaw. Pati airport na damay. Oh, parang tinuturuan na nila si Sandro. Sandro, ang laki nito. Oo, sabi na natin kalahati. Oh, sa 50 billion, 25 billion lang yung napunta sa ano niya. Oh, may 25 billion pa nawawala. Tuturuan kita, sabihin mo napunta sa airport. Sabihin mo napunta sa hospital. Sabihin mo napunta sa ganito, ganunin mo. Tinuturuan na siya ng ICI kasi nga walang maisagot tong gunggong na ito. Ang sinasabi lang ng gunggong, ito lang yung proyekto ko eh. Saan nang galing yung sinabi ni Saldico? Gago, ikaw naglagay nun eh. Ikaw naglagay ng insertion tapos ko-questionin mo si Saldico, hindi naman siya naglagay ng insertion para sa'yo. Nakalagay dun insertion mo eh, nasa GAA yun eh. Hindi ba meron nga kayong allocable budget? Putangin na ninyo talaga eh. Nasaan na ba yung allocable budget? Nandito pa ba yun? Ha? Wala na yata eh, yung natanggal ko na yata, yung allocable nasa allocable budget nyo nga. Ano kayo eh, 15 billion yung 15 billion yung allocable budget mo, yung ano mo, pidap mo. Yung uncle mo 14 million, mas matigas nga ang mukha mo. Bago-bago mo lang sa bubot ka pa lang, kakalabas mo pa lang sa itlog eh. Mas malaki na yung ano mo, yung pidaf mo kaysa sa tsuhin mo. Hindi ka naman Speaker of the House. Tayo na sindikato talaga tong mga to eh. Ay, dun sa distrito na hindi DPWH. Kaya baka malaki nga. But as far as DPWH, the numbers do not show the numbers that... As far as DPWH, the numbers do not show dun sa sinabi ni Saldico. Pero, dahil alam ng ICI na nasa GAA yun, hinahanapan ng ICI, baka napunta sa ganito, baka napunta sa ganyan, baka napunta sa ganyan. Ba't kayo? Bakit hindi si Sandro ang magsabi, insertion niya yun? Tanungin niyo si Sandro, saan tong insertion mo napunta? Kung hindi niya maipaliwanag kung nasan yung insertion niya napunta, putang ina, ninakaw niya yan, sa tingin ko. I mean, wala na tayong ibang iisipin. Hindi natin pwedeng sabihin na tawag dito, Saldico ang mali. Kasi yung insertion, hindi naman pwedeng I will put an insertion for Sandro Marcos. Hindi. Yung insertion doon naka-attention kay Sandro Marcos, siya gumawa ng insertion na yun. Hindi si Saldico, sumunod lang yan. Kung ano yung insertion na gusto ng presidente, ni Sandro at saka ni Romualdez, ilalagay lang ni Saldico yan. Kasi nga utusan nila si Saldico, yun ang trabaho ni Saldico. Ilagay yun sa GAA. Oh. Saldico was asserting or saying, no? One-third lang of the numbers, no? One-third of the numbers. So one-third. Ano ba yung one-third ng 50 billion? O kayo na mag-mathematics. Si Sandro Marcos may binigay bang dokumento? Kasi yung kinikwento nyo sa amin na sinabi sa inyo, I don't think hindi naman kailangan. Meron 5 kahon. Yung mga NEP at saka submissions ng mga barangay na proving to us that ito yung mga hiningi sa akin. Other than this, all the others were already insertions, no? But what kind sa akin ang mas importante, okay na may insertion. Anong ginawa mo dun sa insertion? Doon. Nakuha mo. Walang problema sa insertion. Ang tanong, anong ginawa mo sa insertion? Nasagot ba ni Sandro yun? Hindi nasagot ni Sandro yun. Kaya itong ICI na to, wala talagang kwenta to. Miski ako si Babe sa Singson, aalis talaga ako. Putay na, sinasayang natin yung oras natin eh. Mantakin mo, kanya-kanya daw sila ng dala ng kanya-kanya sila ng dala ng mga computer, kanya-kanya daw sila ng dala ng mga parapernalya. Mantakin nyo, nag-aabono daw sila. Paano ka makakasolve ng problema kung wala kang budget? Parang parang si Bongbong Marcos, nagbuo siya ng boy band. Nagbuo si Bongbong Marcos ng isang boy band. Tapos, walang mga instrumento. Walang gitara, walang tambol, walang bass. Kakanta lang sila, a cappella. Tapos, makikipag-compete sila. Makikipag-compete sila sa
full band o kaya full orchestra. Putang ina, paano ka mananalo doon? Ang ibig ko sabihin, binuo ni Bongbong Marcos itong mga sundalo na ito para lumaban, tapos kanya-kanyang dala ng tinidor at saka ng kutsilyo. Do you get me? Papaano ka magiging successful kung wala kang pondo? Ibig sabihin, si Bongbong, ginawa lang niya to for the sake na meron siyang ginawa, pero wala talaga tong silbi. Para kang pinapasok ng eskwelahan ng wala kang baon. Paano ka matututo? Walang laman yung sikmura mo. Yung tiyan mo nga, hindi mo kaya lamanan. Yung utak mo pa kaya. Nakukuha niyo yung ibig natin sabihin. Itong ICI na ito, isa-isa, malalagas talaga yung mga yan. Bakit? Kasi mapapahiya sila eh. Yung ginagawang basura, yung ginawang dumi ng Malacanang at saka ng Congress, sila yung magtatry maglinis. Ang masaklap, gustong ipalinis sa kanila, wala silang walis. Binigay sa kanila, tinidor. Tag-ina niyan, magwawalis ka, tinidor yung binigay sa'yo. Kung di ka ba naman gago, aalis ka talaga dyan. So yun ang katanungan. Ang mas importante, ano yung ginawa mo sa insertion? Yun yung tanong niya kay Sandro Marcos. Anong ginawa niya sa insertion? Walang sagot si Sandro, syempre. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at